ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa burol. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga taong pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay nagdiriwang tayo ng dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Ito po ay bahagi ng ating pinapahayag ng pananampalataya, ng kasamahan ng mga banal. At ang mga banal na ito, ang mga tumanggap ng malaking gantimpala doon sa langit na siyang ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni San Mateo. Pero bago natin makamtan yung gantimpala, kailangan muna natin pagdaanan, pagtagumpayan, at yung iba yung pagtitiis sa buhay na ito. Hindi lang basta magtitiis, kundi nagtitiis tayo ayon sa sinasabi ni Kristo. Yung pagtitiis na talagang merong kaakibat na pananampalataya. Kasi hindi naman po lahat ng mga nagtitiis dahil sa pagsunod kay Kristo. Yung iba parang kailangan lang magtiis, pero yung pamumuhay ay ganun pa rin. Hindi natin iwinawas to o hindi natin iniaayon sa kautusan ng Diyos. So yung pagtitiis na may kaakibat na pananampalataya, yun ang magdadala sa atin sa langit. Marami na pong tao, bagamat sa atin ngayon, hindi pa tayo nakarating sa langit. Malayo-layo pa ang ating lalakbayin. Pero ipinapaalala sa atin ng pagdiriwang na ito na may mga nagtagumpay na. Sila ay mga tao, nabuhay bilang tao, namatay bilang tao, at ngayon ay naroroon sa langit, na pinararangalan nating mga banal, mga santo. Hindi sila ginagawang Diyos. Hindi sila nagkakaroon ng mga kung anumang mga kapangyarihang katulad ng ating Panginoon, ng Diyos. Sila ay nananatiling tao at ipinapaalala din sa atin na sa tuwing titingnan natin yung mga imahe ng mga santo. Kasi meron tayong mga naabutan na, no? Kung noong pa, wala tayong larawan nila, wala tayo kung anong itsura nila,
pero may mga umabot sa panahon natin na nasaksihan ng mga tao kung paano talaga sila namuhay, kung paano talaga sila nakasunod sa Panginoon. May mga pinag-usig, may mga pinagtawanan, mayroong mga talagang matindi yung kanilang pinagdaanan. Mayroon din naman mga tao na dahil sa kanilang pamumuhay at pagsasabuhay ng mga panalangin ay naging banal. At sa tuwing tayo po ay haharap sa mga banal, sa mga santo, nawa mas maunawaan natin yung panawagan sa atin na magpakabanal din. Huwag nating baliwalain o kaya huwag nating pagtawanan yung pagpapakabanal. Kasi kung ngayon pa lang, i-deny natin na, ay hindi ako mapupunta sa langit kasi hindi ako banal. So, ano pang saysay ng pagsusumikap natin kung hindi naman pala natin inaasam na mapunta sa langit? Dalawa lang naman ang pupuntahan natin, langit o impyerno. Hindi naman tayo pag namatay ay dahil hindi ka namuhay sa kabanalan, hindi ka makakapunta sa langit. At dahil doon, mapupunta ka sa impyerno. Pero ayaw mo din naman mapunta sa impyerno. Hindi lang tayo basta maglalaho na lang sa universe na ito. O kaya yung magiging paro-paro, magiging uod, magiging daga, hindi tayo magiging ganon. Magiging tao pa rin tayo, pero yung kabilang buhay, ano nga yung atin pong magiging sitwasyon o kalagayan? Buhay na walang hanggan sa langit, buhay na walang hanggang paghihirap sa impyerno. Buhay kapiling ang mga banal o buhay kapiling ang mga nagdurusa? Saan tayo? Ano ang gusto nating mangyari? Ano yung hinahangad natin? At nawa maipagdasal natin sa Panginoon na tayo po ay mapabilang sa mga banal o mga santo na atin pong nilalapitan, hinihinga ng tulong para tayo mas makalapit at mapalapit sa Diyos. Amen?